Sa tuwing nagsasama-sama ang makakaibigan, tila laging may isang handang manlibre ang pakain at may isa namang laging nakakalibre. Katulad din ito pakakaroon na isang kaibigan na laging nauna sa usapan at isa namang laging huli. Sinasabi na ang kaibigang handang magparaya ay higit na pinahalagahan ang pagmamahal sa isang relasyon. Ganito rin ang pangunahing tauhan sa ating kwento ngayon. Ito ang salesay ang isang babaeng Espanyola na naniniwalang ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kakayahang timbangin ang pakinabang at pakalugi sa bawat ugnayan ng tao. Dahil sa kanyang pagiging mapakwenta, naging isa siyang mahusay na abogada. Madalas niyang paktawanan ang kanyang inosentang kapatid na nag-anunsyong magpapakasal ito at titira sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling makita niya ang binatang Pilipino na ipinakilala ang kapatid matapos ang kasal, ninais niyang tumakbo palayo. Bakit kaya ganun na lamang ang kagustuhan niyang tumakas? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang araw. Ako si Jamila. Bata pa lamang ako, hilig ko na ang numero dahil hindi sila kailanman nagsisinungaling. Ang 2+2 ay laging 4, anuman ang emosyong sangkot o kung sino man ang umiyak. Ang buhay ko na lumaki sa ilalim gemaaliwalas na kalangitan Madrid ay kasing linaw ng isang ekwasyon. Bawat desisyon ay may katumbas na halaga at palagi kong nakakalkula ito ng perpekto. Camila, napakagaling mo talaga. Hindi ka ba napagad na laging numero 1? Sabi ing aking guro nung araw ing aming pagtatapos sa middle school. Ngumiti lang ako nang may pagpapakumbaba, ngunit sa isip ko, siyempre po, dahil mas malaki ang pagsisikap ko kaysa sa pumapanggalawa. Ang pagiging model student ay naging pagkatao ko at ang pagtugon sa inaasahan nga aking mga magulang ay naging kasing natural ang paginga. Lalo na si Papa, na laging napapangiti hanggang sa makita ang kunot pagmamalaki sa gilid kanyang mata sa tuwing nakikita ang aking grado. Ngunit ang perpektong ekwasyon na iyon ay gumuho noong ako'y 16 na taong gulang. Ang negosyong itinayo ni Papa kasama ang isang kaibigan ay nalugi dahil sa pagtataksil. Si Papa ang sumalo ang lahat ng responsibilidad. Nang gabing iyon, narinig ko ang desperadong pag-usap ng aking magulang mula sa kusina. Anong gagawin natin? Palaki ng palaki ang utang natin. Nanginginig ang boses ni Mama. Kailangan nating siguruhin ang pag-aaral ni Jamila at Lucia. Sagot ni Papa, puno ng kahinaan na nun ko lang narinig. Mula sa araw na iyon, nakpasya akong maging panangga ang aming pamilya. Ang makapasok sa isang magandang universidad, magkaroon ng matatak na trabaho at suportahan ang pamilya iyon ang naging bago kong ekwasyon. At ang perpektong sagot dito ay ang pagiging isang abogada, mataas na sahod, magandang katayuan sa lipunan at katatagan. Nang kalkulahin ko ang lahat ng variable, ito ang pinakalohikal na konklusyon. Nagpuyat ako para maganda sa entrance exam. Habang ang kaibigan ko ay namamasyal tuwing weekend, ako ay nakakulong sa library at nagbabasa ng libro tungkol sa batas. Sa panahong iyon, naging kumpleto ang formula ng aking buhay. Ang oras na ipinuhunan ay katumbas ng kita sa hinaharap, simple at malinaw. Ate, tingnan mo, gawa ko itong bracelet. Isa para sayo, sabi ni Lucia, ang kapatid kong 4 na taon ang tanda sa akin. Ganun siya palagi isang batang masaya sa pagbabahagi. Ngunit sa aking paningin, iyon ay pag-aksaya lamang ang oras. May oras ka pang gumawa ang ganyan, mas mabuti pang mag-aral ka. Hindi ba't mababa ang nakuha mo sa midterm exam? At bakit mo pa kailangang mamigay? Ano naman ang nakukuha mong kapalit? Ang matalas kong salita ay nakpalungkot sa mukha ni Lucia. Ngunit noon, buong puso akong naniniwala na iyon ang pinakamagandang payo para sa kanya.
Tingnan mo si papa, ang mundo ay malupit sa matao madaling maloko. Nais kong maging matatak ang kapatid ko, tulad ko. Ngunit hindi nagbago si Lucia. Habang tumatagal, lalu siyang naging dalisay at dahil doon, lalu kaming nagkalayo. Kahit nang makapasok ako sa universidad, mahigpit kong sinunod ang aking formula. Bawat aktibidad na sinalihan ko ay nakabatay sa kung makakatulong ba ito sa aking resume, pati sa pag-ibig. Kinakalkula ko sa unang pakikita kung karapat-dapat bang paglaanan ang oras ang isang lalaki. Karamihan sa kanila ay hindi pumasa sa aking pamantayan. Hindi ko may pagkakatiwala ang aking kinabukasan sa kanila. Nagtapos ako sa law school bilang summa cum laude. Pagkatapos ing internship, natanggap ako sa isang kilalang law firm sa Madrid. Lahat ay ayon sa plano. Noong natanggap ko ang aking unang sahod, binilhan ko ang regalo ang aking mga magulang. Nang makita ko ang ngangiti sa pagitan ng luha ni mama, nakumpirma kong tama ang aking naging desisyon. Camila, anak, magpahinga ka naman, sabi ni mama, ngunit hindi ako maaring tumigil. Bago pa lamang ako, mababa pa ang sahod, at kailangan kong manalo ang mas maraming kaso para umangat ang aking posisyon. Iyon ang bago kong layunin. Ang aking araw-araw na buhay ay umikot sa isang mahigpit at kalkuladong schedule. Gigising ng 6 AM, darating sa opisina ng 5 AM. Magtatrabaho ng 12 oras, mag-ehersisyo sa gabi at sisiguraduhing sapat ang tulog. Kahit sa weekend, sinusuri ko pa rin ang nga case file. Ang efficiency ang naging moto ang buhay ko. Para sa akin, ang nga tawag mula kay Lucia ay isang abala. Naging isang beses na lang sa isang buwan ang aming pag-usap, kadalasan ay dahil pinipilit kami ni mama. Ang nga balita tungkol kay Lucia ay hindi nalalayo sa aking inasahan. Nakatapos siya kolehiyo, nagtrabaho sa isang maliit na publishing house na may maliit na sahod at ginugol ang kanyang mga weekend sa libreng volunteer work. Sa aking pananaw, iyon ay isang buhay na puro pakalugi. Mabilis na lumipas ang panahon. Isang araw, Camila, may maganda akong balita. Ikakasal na ako, masiglang sabi ni Lucia sa kabilang linya habang sinusuri ko ang nga dokumento para sa isang meeting. Natigilan ang aking kamay. Ikakasal? Sinong lalaki naman ang magpapakasal sa iyo? Kasabay niya isang mapanuyang ngiti sa isipang, buti naman at may pumatol. Congratulations. Sino siya at paano kayo nakakilala? Tanong ko bilang formalidad. Nakilala ko siya sa isang international volunteer work. Isa siyang Pilipino. Napakabait at maalalahanin niya. Isang lalaking nakilala sa volunteer work. Hindi ko na kailangang marinig ang karuktong. Siguradong nakita niyang simple at madaling makuha si Lucia, ngunit hindi ko iyon sinabi. Kailan ang kasal? Sa luping 2 buwan, sa ika-15. Dapat dumating ka, ate. Gusto kong ipakilala sa iyo ang magiging asawa ko. Tiningnan ko ang aking kalendaryo. Ang ika-15 ay araw ng isang mahalagang pagdinig. Bukod pa rito, kailangan kong sumakay ng eroplano mula Madrid papunta sa lugar ng kasal. Nang kalkulahin ko ang oras at gastos, hindi ito sulit. Paumanhin, Lucia. May mahalaga akong hearing sa araw na iyon. Hindi ako makakapunta. Natahimik ang kabilang linya. Kahit na narinig ko ang pakadismaya sa kanyang boses, wala akong naramdamang pagsisisi. Iyon ay isang desisyong makatwiran. Noong araw ang kasal, nakpadala si mama ang litrato. Sa larawan, si Lucia ay nakasuot ang puting bestida at isang lalaking Asyano na nakangiti ng maligaya. Ngumisi ako at nakpadala ang formal na pagbati. Pagkatapos nun, lumipas ang 2 taon. Nanalo ako mas maraming kaso at na-promote bilang partner sa law firm. Ang aking ekwasyon ay gumagana ng perfect. Isang araw, tumawag si mama.
Camila, masakit ang nga binti ko nitong nga nakaraang araw. Pwede mo ba akong dalawin? Nang marinig ko iyon, agad kong kinansela ang lahat nga aking schedule. Si Mama ang pinakamahalagang variable sa aking ekwasyon. Pumano na si Papa kaya kailangan kong alagaan si Mama. Nag-file akong leave at umuwi sa aming probinsya. Pagdating ko sa bahay, hindi ko inaasahan ang aking nadatnan. Nauna nang dumating si Lucia at ang mas ikinagulat ko ay ang kanyang itsura. Ang kapatid kong simple at lampan nun ay naging isang babaeng mukhang moderno at puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ay may dalawang lalaki. Ate, dumating ka na pala. Tumakbo si Lucia at niyakap ako. Naamoy ko ang isang mamahaling pabango mula sa kanya, isang brand na mas mahal pa sa ginagamit ko. Ito si Anton, ang asawa ko. At ito naman ang kaibigan niyang si Arthur. Isa siyang orthopedic surgeon. Sinuri ko ang dalawang lalaki. Si Anton ay may malumanay na ngiti, habang si Arthur na katabi niya ay may malalim na tingin. Ang lalaking nakita ko lang sa litrato bilang isang Asyano ay isang Pilipino pala. Ikinagagalak kong makilala ka, Camila. Madalas kang ikuwento sa akin ni Lucia, sabi ni Anton sa napakahusay na Espanyol. Ngumiti ako, ngunit ang katotohanang may dalawang Pilipino sa aming bahay ay tila hindi makatotohanan. Kamusta na po si Mama? Tanong ko matapos makabawi. Huwag kang mag-alala, nasuri ko na siya, hindi naman malubha. Sagot ni Arthur sa isang boses na puno ng autoridad. Doon ko naalala na isa siyang doktor. Nandito si Arthur para tulungan akong alagaan si Mama. Galing pa siya ng Pilipinas, paliwanag ni Lucia na parabang nabasa ang isip ko. Nalito ako, isang kaibigan na bibiyahe mula sa ibang bansa para sa inang iba at isa pa siyang doktor. Ito ay labas sa aking kalkulasyon. Sa hindi makatwirang sitwasyong ito, muli ko silang tiningnan. Si Anton ay mukhang matagumpay habang si Arthur ay may kung anong hiwaga sa kanyang mata na hindi ko mabasa. Sa sandaling iyon, nagsimulang makaroon ang lamat ang aking perpektong ekwasyon. Habang naghahapunan, natural kong tinanong ang trabaho ni Anton. Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin niyang siya ang Head of International Marketing sa isang malaking kumpanya sa Pilipinas. Ang sahod sa Maynila ay ibang-iba sa Espanya. Sa mabilis na kalkulasyon, halos double ang sahod ko ang kinikita niya. Biglang pumait ang lasa ng wine na iniinom ko. Napakagaling ninyong mag-Espanyol, sabi ko para ibahin ang usapan. Mas nakakamangha ang kanyang sagot. Nag-major ako sa Spanish nung kolehiyo. Nagtrabaho rin ako rito sa Madrid branch namin sa loob ng 2 taon. Dito sa Madrid, ibig sabihin minsan kaming nasa iisang lungsod. Naalala ko, sinabi ni Lucia na nakakilala sila sa volunteer work. Pumunta si Anton sa Afrika bilang volunteer ng kanilang kumpanya. Doon kami nakita, paliwanag ni Lucia. Maraming kalkulasyon ang sabay-sabay na umikot sa isip ko. Isang ehekutibo ng malaking kumpanya, bihasa sa iba't ibang wika at nagbo-volunteer work pa. Anong dahilan at pinakasalan niya si Lucia? Biglang nagsalita si Arthur. Mukhang mahusay din ang propesyon mo, Camila. Ang pagiging abogada ay isang trabahong lumalaban para sa hustisya, hindi ba? Puno nga sinseridad ang kanyang nga salita, ngunit lihim akong natawa. Hustisya? Malayo sa hustisya ang ginagawa ko. Ang trabaho ko ay hanapin ang lahat ng gugutas sa batas para manalo ang kliyenteng nagbabayad ng malaki. Trabaho lang po. Kayo po, isa kayong orthopedic surgeon. Tama po ba? Tanong ko. May maliit akong klinika sa Maynila. Kadalasan, sports injuries ang aking espesyalidad. Muling gumana ang kalkulator sa aking isip. Ang kanyang kita katayuan sa lipunan at hinaharap lahat ng iyon ay mas mataas kaysa sa akin.
naramdaman kong tila nabibiyak ang aking pagmamalaki. Perubakit po kayo ng abalang pumunta rito para kay mama, nagbakasyon pa kayo. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Sino ang magsasakripisyo ng sariling oras at pera para gamutin ang kamaanak ng iba? Ngumiti siya at sumagot, kailangan na rin kasing ayusin na ang klinik ko at nag-aalala si Anton. Matagal ko na rin gustong makapunta sa Espanya, kaya isinabay ko na rin bilang bakasyon. Ang kanyang salita ay salungat sa aking pananaw, sa aking diksyonaryo, walang salitang tulong lang. Bawat kilos ay dapat may dahilan, at ang dahilan na iyon ay dapat konektado sa pakinabang. Ngunit sa kilos ni Arthur, wala akong makitang ganong kalkulasyon. Bigla akong nakaramdam ng pakailang. Kailangan ko nang bumalik sa Madrid bukas. May mahalaga akong kaso, bigla kong sinabi. Ang totoo, wala namang kailangang balikan agad. Ngunit gusto ko nang tumakas mula sa sitwasyong iyon. Kahit nakita ko ang pakadismaya sa mukha ni Mama at ni Lucia, desidido na ako. Kinabukasan, habang nakimpake at pababa na ang hagdan para magpaalam, bigla akong nadulas. Sa isang iglap, lumutang ang aking katawan sa hangin at bumagsak sa sahig. Isang matinding sakit ang gumuhit sa aking bukong-bukong. Aray! Napasigaw ako, nakagulo ang lahat. Sa gitna nila, si Arthur ang unang nakalapit sa akin. Ang kanyang makamay ay kalmado at tumpak. Huwag kang gagalaw. Titingnan ko, maingat niyang hinawakan ang aking bukong-bukong. Naramdaman kong iyon ay hawak ng isang eksperto. Kahit masakit, may kakaibang kapanatagan sa kanyang pahawak. Mabuti na lang, hindi nabali ang buto mo, mukhang sprain lang. Pero para magkasiguro, mas mabuting pumunta tayo sa ospital. Ang plano kong agarang pakbalik ay gumuho. Sa ospital, kinumpirma ang sinabi ni Arthur, sprain ankle. Kailangan ko raw magpahinga ang hindi bababa sa isang linggo. Napilitan akong manatili sa aming probinsya. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa aking kwarto, may kumatok. Si Arthur pala, may dalang ice pack at benda. Kamusta na? Dapat laging may yellow yan. Hayaan mong tulungan kita. Profesional niyang binandahan ang aking paa. Nailang ako sa sitwasyon, ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng ginhawa. Kailanman ay walang naalaga sa akin ng ganito. Salamat, hirap kong sabi, walang anuman, mukhang palagi kang abala sa pagiging abogada, tanong niya. Napaisip ako, ang buhay ko ay laging puno, ng mahigpit na iskadul, kailangan pong maging mahusay. Oras ay ginto, sagot ko. Ngumiti siya, ngumit hindi ko, matukoy kung iyon ba ay awa o pag-unawa. Mahalaga ang pagiging mahusay. Pero minsan, kailangan din nating magpadala sa agos ng buhay. Kaiba ang dating ang kanyang masalita, magpadala sa agos, ibig sabihin walang plano? Hindi na ako sumagot. Hindi inaasahang nagapunan kaming apat. Si Mama ay nagdahilang kailangang magluto at nakulong sa kusina. Sa huli, naiwan kaming apat, sina Lucia at Anton at ako kasama si Arthur. Noon ay tahimik, ngunit nang makainom ang alak, gumaan ang pakiramdam. Paano kayo nagsimulang maging magkasintahan? Tanong ko. Nakatinginan sina Anton at Lucia at ngumiti. Sa kanilang nga mata, nakita ko ang tunay na pagmamahalan. Noong una, hindi kami masyadong makakilala. Pero nang makita ko kung paano alagaan ni Lucia ang nga bata sa komunidad, nahulog ang loob ko sa kanya, humanga ako sa kanyang kabutihan. Kabutihan, isang salitang salungat na naman sa aking mga pinaniniwalaan. Ang katangian ni Lucia na madalas kong pintasan bilang isang kahinaan ay naging pinakamalaking atraksyon pala para sa iba. Naguguluhan na ako. Nagbo-volunteer pa rin ba kayo? Tanong ko para ibahin ang usapan. Ako ang namamahala sa Education Volunteer Program eng Foundation eng aming kumpanya, sabi ni Anton. Sumunod si Lucia at nagsasalin din ako eng picture book para sa amga bata, nakningning ang kanyang nga mata. Naalala ko si Lucia noong bata pa kami, laging mahilig magbasa.
mukhang natupad niya ang kanyang pangarap. Samantalang ako, kahit matagumpay, ay nakakaramdam ng kawalan. Nagpatuloy ang aming usapan hanggang sa malalim na gabi. Ikinuwento nina Anton at Lucia ang kanilang nga karanasan sa ibang bansa. Ang kanilang nga kwento ay puno nga pakikipagsapalaran at pagnanasa. Ang aking kwento naman ay puro tungkol sa makasong na panalunan at kompetisyon sa trabaho. Matapos matulog ang dalawa, nagpatuloy pa rin kami ni Arthur sa pag-usap. Ikinuwento niyang noong una, hindi niya gustong maging doktor. Pangarap niyang maging isang artis, ngunit isang araw, na aksidente siya at nang makita ang doktor sa ospital, nagbago ang kanyang pangarap. Ang buhay ay hindi laging ayon sa plano. Minsan, angga hindi inaasahang pagbabago ang nagdadala sa atin sa mas magandang lugar. Ang kanyang salita ay nag-iwan ng marka sa akin. Ang buhay ko ay masyadong naayon sa plano. Magkano po ang babayaran para sa paggamot kay mama? Tanong ko, praktikal tulad ng dati. Ibinaba ni Arthur ang kanyang baso at seryosong sinabi, bakit mo pa iniisip yan? Ginawa ko yon ng kusa. Huwag kang mag-alala. Muli akong nagulat sa kanyang mga salita. Sino ang gagawa ang isang bagay nang walang inaasahang kapalit? Prolugi po kayo roon, hindi ko napigilang sabihin. Tinitigan ako ni Arthur ng ilang sandali at ngumiti ng malumanay. Camila, mukhang palagi mong kinakalkula ang kita at lugi. Ngunit kung palagi kang nag-isip na makalamang, darating ang araw na ikaw naman ang mawawalan. Ang kanyang nga salita ay tumama sa akin. Dahil sa alak nasabi ko ang nga bagay na hindi ko pa nasasabi kaninuman. Ganun ako pinalaki. Laging nakakalkula, laging nagsisikap na manalo. Iyon ang paraan ko para maging ligtas. Tiningnan ako ni Arthur ng may sinseridad. Camila, para kang isang sisna. Sa ibabo, mukha kang mahinahon at elegante, pero sa ilalim, walang tigil ang iyong nga paa sa pagkampay. Pwede ka nang tumigil sa pagtulak sa iyong sarili. Magpahinga ka, minsan, ayos lang na umasa sa iba. Ang kanyang nga salita ay nagdulot ng kakaibang emosyon. Para bang may unang nakakita sa tunay, kung pakatao na matagal ko nang itinatago. Pinilit kong pigilan ang aking magaluha. Lumipas ang nga araw, unti-unting gumaling ang aking paa. Madalas kaming pinapalabas ni na Lucia at Anton na kaming dalawa lang ni Arthur. Naglakat-lakat kami sa baryo, nag-usap sa isang kafe at minsan masaya na kami sa katahimikan, ngunit lahat ng bakasyon ay may katapusan. Malapit nang umuwi si Arthur. Gabi bago siya bumalik sa Pilipinas, huli kaming nakasama, nakaupo kami sa isang bangko sa plaza ng baryo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ikinuwento ko ang nasa kaibuturan ng aking puso, may dahilan kung bakit ako naging ganito. Naranasan ni Papa na matraidor, at nang makita ko ang kapatid kong kamuhang-kamuha niya, kinailangan kong maging perpekto at mapagkwenta. Humikbi ako. Si Arthur ang unang lalaking naramdaman kong gusto kong pakwentuhan. Tahimik niyang hinaplos ang aking likod habang umiyak ako. Kinabukasan umalis si Arthur. Nang hawakan ko ang kanyang kamay para magpaalam, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa akin, parang may mawawalang mahalaga. Ngunit pinigilan ko ang damdaming iyon. Malapit na rin akong bumalik sa Madrid sa aking kalkuladong buhay. Pagbalik ko sa Madrid, mabilis akong bumalik sa dati kong routine. Opisina, korte, ang nga alaala sa aming probinsya, lalo na ang nga salita ni Arthur, ay patuloy na umaling-aungaw sa aking isipan. Pwede ka nang tumigil sa pagtulak sa iyong sarili, naririnig ko ang kanyang boses kahit saan. Ano itong pakiramdam na ito? Ito ba ang tinatawag na pangungulila? Isang araw, tumawag si Lucia. Ate, may international volunteer work sa susunod na buwan. Sa Kenya, Africa naman. Gusto mong sumama? Balak ko sanang tumanggi agad. May cliff na naman?
pupunta sa isang hindi pamilyar na lugar at magtatrabaho ng walang bayad, hindi makatwiran. Ngunit isang hindi inaasahang tanong ang lumabas sa aking bibig. Nandun ba si Arthur? Narinig ko ang tila pangiti ni Lucia sa kabilang linya. Kasama siya bilang medical team. Siguradong matutuwa siya kung sasama ka. Bumilis ang tibok ng aking puso. Mabilis akong nakalkula sa aking isip. 2 linggong bakasyon, pamasahe sa eroplano, epekto sa karera. Lahat ng kalkulasyon ay nagsasabing huwag. Ngunit sa pagkakataong ito nanalo ang aking damdamin. Sige, sasama ako. Pagkababaeng telepono, nagulat ako sa sarili kong desisyon. Ngunit ang isiping makikita kong muli si Arthur ay nagdulot ang kakaibang pananabik. Dati, binabalewala ko ang ganitong pakiramdam dahil hindi ito mahusay. Ngunit ngayon, nakpasya akong subukan itong damhin. Dumating ang araw ngayong pag-alis. Sa airport, nakita ko si Arthur. Siya ang pinuno ng medical team at abala. Jamila, hindi ko akalaing darating ka talaga, sabi niya nang may maningning na ngiti. Ako rin, hindi ko akalain, tapat kong sagot. Ang araw sa kanya ay mabilis na lumipas. Ginamit ko ang aking kaalaman sa batas para sa mga papeles. Noong una, tiningnan ko ito bilang isang tungkulin lamang, ngunit unti-unti naintindihan ko ang kahulugan nito. Ang isang papel na inayos ko ay maaring magbigay pagkakataon sa edukasyon o tulong medikal sa isang tao. Lalo akong humanga kay Arthur bilang isang doktor. Mahusay siya, ngunit ang mas kahanga-hanga ay ang kanyang pakikitungo sa mga pasyente. Nakikinig siya sa kanila na parang matagal ng kaibigan. Isang araw, tumulong ako sa kanya bilang interpreter dahil sa kakulangan ng tao. Sa tabi niya, naging natural ang aming pagtatrabaho habang nakikinig at isinasalin ang kwento ng pasyente. Nakita ko ang kanilang buhay. Ang kanilang pag-asa sa kabila ng kahirapan ay nag-iwan ng malaking epekto sa akin. Isang gabi, may maliit na salo-salo ang volunteer. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tumawa ako at nagsaya ng walang pagkaalinlangan. Inaya ako ni Arthur na sumayaw. Habang clumsy neming sinasabayan ang lokal na tugtugin, napagtanto ko kailan ako huling naging masaya ng hindi nakakalkula. Pagkatapos eng salo-salo, sabay kaming naglakad pabalik. Ang bituin ay napakaliwanag, isang tanawing hindi makikita sa Madrid. Ang ganda, hindi ko napigilang sabihin. Gumanda ka rin lalo, Camila. Lalo na kapag nakangiti. Bumilis ang tibok ing puso ko. Naglakad kami ng tahimik at sa isang iglap, hinawakan niya ang aking kamay. Mainit. Ang pakiramdam na iyon ay higit sa lahat ng kalkulasyon at dahilan. Sa huling araw, nahanda ang munting pagtatanghal ang mataganayon bilang pasasalamat. Naluha ako habang pinapanot ang batang sumasayo at kumakanta. Lalo na nang ibigay sa akin ni Amina, isang 12 taong gulang na babae, ang isang bracelet na gawa niya. Naalala ko noong binigyan ako ni Lucia ang bracelet. Tinanggihan ko siya nun. Ngayon, naintindihan ko na ang kahulugan nito. Salamat, Amina, itatago ko ito. Lumapit si Arthur. Jamila, pwede ba tayong mag-usap mamayang gabi? Tumango ako. Umayat kami sa isang burol at nag-usap sa ilalim nga bituin. Nga kwento ang pakabata, pangarap, takot nga bagay na hindi ko panay kukwento kaninuman. Jamila, mula nang una kitang makita, alam kong palagi kang nakikipaglaban. Gusto kong malaman mo na pwede kang sumandal sa akin. Ang kanyang pagamin. May sagot na ang puso ko nang maglapat ang aming galabi. Lahat ng kalkulasyon at pag-aalinlangan ay naglaho. Matapos ang volunteer work, naging makasintahan kami. Kahit kailangan kong bumalik sa Madrid, iba na ang pakiramdam. Hindi ito pamamaalam, kundi isang bagong simula.
kahit makalayo, lalu kaming naging malapit dahil sa araw-araw na video call. Ang bracelet mula kay Amina ay naging paalala ang aking pagbabago. Nagsimula akong magbigay ng libreng legal na payo sa mga taong may problema sa pera. Hindi ito naintindihan ng aking mga kasamahan. Ngunit sa unang pagkakataon, natakbuhan ko ang tunay na kahulugan sa aking trabaho. Makalipas ang ilang buwan, bumisita sina Lucia at Anton sa Espanya at kasama nila si Arthur. Isang weekend, nakita kaming apat sa isang restauran na dati naming pinupuntahan noong masaya pa ang aming pamilya. Sa hapunan, nagkwentuhan kami. Sa unang pagkakataon, naging bukas kami sa isa't isa. Ate, mukha kang mas masaya ngayon, sabi ni Lucia. Napaisip ako. Siguro nga, masarap pala sa pakiramdam ang tumulong sa kapwa. Naluha si Lucia. Ate, alam mo ba, palagi kitang hinahanggaan ang iyong lakas, talino at determinasyon. Dahil sayo, kinaya ko ang lahat, hinawakan namin ang kamay ang isa't isa. Ang pader na namagitan sa amin mula pagkabata ay gumuho. Nang gabing iyon, habang naglalakad kami ni Arthur, huminto siya at hinawakan ang aking kamay. Jamila, ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, ang seryoso niyang tingin ay umanik sa aking puso. Makalipas ang isang taon, long distance relationship, bumalik si Arthur sa Madrid nang hindi nagpapaalam. Sorpresa daw. Sa harap ng aking makatrabaho, lumapit siya sa akin, Camila, nandito na ako para sayo. Nang gabing iyon, sa isang maliit na restauran, bigla siyang lumuhod at naglabas ang isang maliit na kahon. Camila, pakasalan mo ako. Alam kong hindi madali ang pumili ang isang taong galing sa ibang bansa at kultura, pero naniniwala akong malalampasan natin ang lahat basta't makasama tayo. Maraming bagay ang pumasok sa isip ko, ngunit sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Arthur, may sasabihin din ako sayo. Inilabas ko ang isang sobre mula sa aking bag. Ito ang kopya ng aking resignation letter na isinumite ko kahapon. At ito pa, inilabas ko ang isa pang dokumento. Isang job offer mula sa isang International Human Rights Law Foundation sa Maynila. Tinatanggap ko na, sabi ko. Naktaka si Arthur. Bago mo pa ako alukin kasal, nakapagpasya na ako, tapos na ang abogadong si Camila na laging nakakalkula. Gusto kong magsimula bilang bagong Camila sa Pilipinas at gusto kong gawin iyon kasama ka. Naluha si Arthur. Niyakap niya ako ng maigpit. Sa sandaling yong, sigurado na ako. Ito ang desisyong higit sa lahat ang kalkulasyon at ang pinakatiyak na desisyon sa buong buhay ko. Paano ka nakapag-apply dun? Tanong niya. Tinulungan ako ni Lucia. Ang kapatid kong minsan kong minaliit ang unang nakakita sa aking pagbabago. Ang balitang aking pag-alis ay ikinagulat ang lahat sa opisina. Sigurado ka ba? Iwanan mo ang lahat para sa Pilipinas? Tanong ang isang senior na abogada. Opo, sigurado po ako. Hindi ito pagsuko, kundi isang pagpili. Ito ang unang desisyon sa buhay ko na sinunod ang puso, hindi ang kalkulasyon, sagot ko ng may kumpiyansa. Sa huling araw ko sa trabaho, habang nililigpit ang aking nga gamit, natakpuan ko ang bracelet mula kay Amina at ang nga litrato mula sa volunteer work. Sa aking mesa, sa halip na mga papeles ang kaso, nakalagay ang schedule ang isang maikling volunteer work na pinlano namin ni Arthur pagkatapos ang aming kasal. Nagbago na ang aking mga prioridad. Bago umalis, huli kong tiningnan ang tanawin ang Madrid mula sa bintana. Sa lungsod na ito, nagtagumpay ako, ngunit malungkot. Ngayon, handa na akong magsimula ang bagong buhay sa isang bagong lungsod.
Habang nakpapaalam ako sa makasarili at mapakwentang Kamila ang nakaraan, ipinanggako ko sa aking sarili na mamumuhay ako para sa pagbabahagi at kaligayahan ng iba, mangyaring subaybayan at bigyan ng suporta si Kamila sa kanyang bagong buhay sa Pilipinas.